Isang napakagandang araw sa inyo mga kapadyak. Ngayon nga po pala samahan nyo ako na mag-unbox at mag-install nitong bagong gulong na nabili ko. Ito po ay Schwalbe Supermoto X RG. So itong Supermoto X mga kapadyak, karaniwan nating naririnig to sa mga motor. Ayan. Pero ngayon bumili ko nito para i-install dito sa e-bike na ginagamit ko. So makikita natin kung ano ba yung itsura, saka pag na-install ko na, susubukan ko to dito sa sa asphalt, sa mga sa mga lupa, tapos sa paahon, kung ano ba yung magiging performance mga kapadyak. So samahan niyo po ako. So ayan mga kapadyak, buksan na natin to. Ito nga palang tatak dito sa gilid na to, yung bike shop, diyan ko yan binili. So ito na yung itsura niya mga kapadyak sa hindi pa nakakabit. Tingnan nyo naman yung mga pattern niya sa sa gulong. Napakaganda. Pang talaga to, pang kalsada o yung mga asphalt. Tapos ito naman yung pinakapangalan niya, Supermoto X. Ayan gawa ng Schwalbe. So ayan mga kapadyak, ito na po yung itsura ng na nakakabit na gulong natin. Ayan Kung titingnan ko siya dito mga kapadyak, mas manipis siyang tingnan kumpara dun sa WTB na original na nakalagay dito sa bike. 2.8 din yun, ito 2.8 din yung lapad niya. Pero dahil nga yung isa may mga spikes, tapos ito bilog na bilog lang. So kung titingnan mo parang mas siya, mas manipis. Pero mataba pa rin. So ang itsura niya parang 2.6 ganyan. Pero napakaganda, lupit, grabe. Sa ngayon mga kapadyak, ang experience ko dito napakaganda. Napakabilis niyang gamitin. Tapos yung kapit niya rin sa kanina sa semento na basa, okay na okay talaga. So makapit. Pero ngayon ang gagawin ko naman, nakabike na ako dito sa flat na na lupa. So okay na okay, walang problema. Pero ngayon susubukan ko naman yung yung medyo paahon, kung ano ba yung magiging kapit nitong na to mga kapadyak. Nitong gulong na to dun sa medyo paahon na na lupa. Kung dumudulas ba o kumakaskas ba yung so makikita natin yan. So ngayon mga kapadyak, papunta na ako dito sa medyo paahon na dito na lupa. So makikita natin kung kung gaano ba to talaga na hindi ba dumudulas. Susubukan ko ipakita sa inyo yung Hindi naman siya umakaskas mga kapadyak, okay na okay. Pero susubukan ko pa kasi meron pang mas matarik dito sa kabila. So yun, baka sakaling kumaskas na siya ron. Tingnan natin. So ayan mga kapadyak, susubukan ko dito kasi paahon to na Tapos hindi lang nakikita sa camera pero paahon yan na medyo matarik. Ayan. So titingnan ko ngayon kung dudulas ba dito yung yung gulong natin. Tapos iwanan ko yung camera, sana nga walang magnakaw. So ayan mga kapadyak, nakita nyo naman dito sa paahon dito, wala, hindi naman dumudulas yung yung gulong dito sa pinakadaan. Tapos nung pagbalik ko dito, pinakaskas ko pa nga tong yung gulong dito sa kasi nga nag-brake ako ng malakas. So kumaskas talaga siya sa so hindi siya dumudulas mga kapadyak, okay na okay. So ayan mga kapadyak, grabe, naikot ko na yung buong dito, buong forest dito sa paikot. Gamit tong natin, bagong gulong. So ano ba yung na-experience ko? Ano ba yung mga positive sa mga negative na na-experience ko dito pagka ngayon? Kasi nakadaan ako sa mga asphalt, semento, tapos eto nga sa paikot sa sa mga lupa lang na mga loose kasi nga umulan dito mga kapadyak. So basa yung daan. So sa ngayon mga kapadyak, ang masasabi ko lang sa inyo, etong gulong na to, sobrang satisfied ako, napakaganda. Gustong gusto ko. Kasi nga, first time ko talagang gumamit ng ganito mga kapadyak. Kasi ilang taon na ako nagbabike, ang gamit ko e-bike, tapos ang ginagamit ko palagi yung mga malalaki yung mga spikes, Nobinik, tapos yung mga pang trail talaga. So first time kong gumamit ng ganito. So ang masasabi ko mga kapadyak, ang pagkakaiba nila, pagka nagbabike ako, kasi ilang taon na ako nag-e-bike,
Sa una, yung gamit ko nga yung mga malalaking spikes na ano na gulong. So ang nangyayari pagka nagbabike ako, ang naririnig ko talaga sa ano sa daan yung ano, yung gulong. Ayan. So yung motor hindi ko naririnig. So ngayon mga kapadyak, dito sa setup na to, baliktad ang naririnig ko na ngayon yung ano, yung pinaka motor. Ito, sobrang tahimik, hindi ko na naririnig yung gulong. Ang naririnig ko na lang ngayon yung ugong na ano ng motor. Yan. Kasi ito napakatahimik. Tapos kung napapansin niyo dun sa ano sa video kanina na ano, na huminto na ako sa pagpe-pedal saka sa ano, hindi ako gumamit ng throttle, pero yung bisikleta halos hindi na siya humihinto. Ayan, nagro-roll lang siya ng ano, dire-diretso. So grabe, napakabilis niya. Tapos ano, yung resistance niya ron sa ano, sa pinakadaan, parang wala lang. Basta dire-diretso lang siyang ano, gumugulong. So napakaganda. Tapos sa mga semento at saka dun sa mga lupa, akala ko magkakaproblema kasi nga medyo basa yung ano, yung daan. Ang na-experience ko kanina, hindi siya dumudulas. Tapos magbe-brake ako ng malakas, kumakaskas talaga siya sa ano, sa daan, dun sa lupa at saka sa semento. So walang problema. Akala ko naman madi-disappointed ako na ano, na madulas, hindi naman pala. So napakaganda mga kapadyak. Sana pala sa una pa ako gumamit ng ganitong klaseng gulong. Hindi ko alam na ganyan pala kaganda. So ngayon ang tingin ko, mas makakatipid ako sa kuryente dito sa ano, sa battery sa bike. Kasi nga kung ganyan yung magiging ano, yung takbo ng bike, na mabilis mag-rolling lang, tapos konting assist lang talagang gagamitin ko diyan, ano para tumakbo. Hindi pare sa una na yung mga Novinic WTB, yung original na nakagay dito, saka yung ibang mga gulong na malalaki yung spikes, ano talaga siya, kumakapit siya sa daan. So yung resistance niya ano, medyo napabagal siya ng ano, ng bike. So sayang sa battery. So eto, napakagandang setup mga kapadyak. So ayan mga kapadyak, nakita nyo na yung gulong natin, yung pag-unbox at saka yung ano, yung paggamit natin, kung ano ba yung mga experience. Ayan. Pero kung napapansin nyo sa video natin mga kapadyak, halos puro mga positibo yung napag-usapan natin, kung ano ba yung paggamit, kung paano siya gumagana ron sa daan. Pero ngayon mga kapadyak, ang pag-usapan naman natin ay yung downside nitong ano, o ano ba yung pinaka-negative na ano, na side nitong gulong na to na na-experience ko. So eto mga kapadyak, ang na-experience ko lang dito, halos wala naman talaga negative. Isa lang talaga. Ang na-experience ko, mas mahirap siyang ikabit doon sa ano, sa mga normal na gulong. Ayan. Kasi mga kapadyak, etong gulong na to, lilinawin ko lang sa inyo, sa website ng Schwalbe, yung gumawa ng gulong na to, meron silang mga ano, meron silang mga level yung kung gaano katibay yung mga gulong. Ayan, kung gaano yung pag-upgrade nila. So eto yung gulong na to mga kapadyak, meron siyang level lang ano, ng Smart Guard, tawag nila, na level 5. Tapos yung snake skin sa gilid. Tapos meron din sila yung ano, yung race guard, yung napapansin nyo dito sa pamagat ng ano natin, ng gulong. Yung race guard naman niya ano, level 4 naman to. Tapos etong gulong na to mga kapadyak, specific to na pang e-bike talaga, pang cargo. Kasi nga, ginawa talaga nila to para dun sa mga bike na mabibilis, mga e-bike. Yan, na specific nila na pang ganyan yan. So, itong goma na ginamit nila dito mga kapadyak, ano lang to, 3mm lang yung kapal nung ano niya. Pero gumamit sila ng special na ano, na goma dito. Tapos yung ano nga, sa race guard nga niya, ang ibig nila sabihin, yung dual compound kasi yon. So, yung nylon niya mga kapadyak na nakalagay dito, dual yon, nakadouble yung ano niya. Tapos mas pinatibay nila yung ano, yung pinakagilid ng ano, ng gulong, para ano, mas matibay dun sa mga snake bite na tinatawag nila, at saka dun sa mga halimbawa yung nadadaanan mo yung ano, yung mga matutulis na bato, matatalim, yung makakat yung ano. So yan, okay na okay yan, meron siyang ano diyan, yung protection. Tapos yung pinakadulo ng ano mga kapadyak, pinakadulo ng gulong sa ilalim, yung kumakapit dun sa rim. Ayan, pinatibay din nila ng sobra, na parang, ang pakiramdam mo, parang may metal talaga, napakatigas.
Kasi nga, ginawa nila yan para halimbawa kung gagamit ka ng ng tubeless, yung leakage niya wala talaga. Mas selyado siya sa Kaya lang, yun nga lang yung pinaka-negative mga kapadyak. Napakahirap niya ikabit kung hindi mo alam yung Kung hindi mo alam yung technique o yung kung paano may kakabit yan, mahihirapan ka talaga. Napakatigas niyang ipasok dun sa gulong. Siguro napakarami sa inyo dyan na naka-experience ng ganyan. Halos yung pinaka pang nyo sa gulong, halos mababali na pero ayaw pa niyang pumasok. So mga kapadyak, siguro one day gagawa ko ng video na ng tutorial kung paano mas madali na ikabit yung ganyan. Kung gusto nyo, comment lang kayo. So ayan mga kapadyak, yan lang yung na-experience ko dito sa sa gulong na to na negative, yung mahirap siya ikabit. Pero yung mga sinabi ko sa inyo, sa mga race guard, smart guard, snake skin, yung mga ganyan, yan yung pinaka-upgrade nung ng gulong na to mga kapadyak. Sobrang resistant siya sa mga punctured, mga ganyan. So okay na okay talaga. So ayan mga kapadyak, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat nga po pala sa panunod nyo. Kita-kita naman po tayo sa susunod na video.